Sa pagpapatuloy ng nakaraang bahagi, lumapit si Qin Yu kay Li Qinghe. Li Qinghe, nagsisisi ka ba? Hindi. Hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Lahat ng ginawa ko ay para lamang lumakas. Nais kong maging pinakamalakas sa mundong ito. Na kayang kontrolin ang lahat. Ngayong nasa ganito na tayo. Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Tama ka. Lahat ay may karapatang pumili. Hindi mali ang pinili mo. Nagtagumpay ka rin at naging empress ng mundong ito. Empress. Naging empress ako. Tama pala ang pinili ko. Tama pala. Ha. At tinapos na ni Qin Yu ang buhay niya. Tapos na ang lahat. Qin Yu, pinatay mo si Zhao Dian. Alam mo ba ang kahihinatnan niyan? Tanong ni Zhao Zuaner. Anong kahihinatnan? Sabihin mo nga. Si Zhao Dian ay may Supreme Divine Pattern at siya ang itinakdang tagapagmana ng ating Jiaoshi Immortal Clan. Ako ay miyembro ng Jiaoshi. Kaya't nararapat lang na ipaghiganti ko siya. Sa mundong ito, maliban sa akin, ikaw ang pinakagustong pumatay sa kanya. Zhao Zuaner, huwag mo nang pigilan pa. Kung gusto mong tumawa, tumawa ka na. Bastardo. Qin Yu. May mga bagay na hindi mo dapat sinasabi. Zhao Fengsheng, isa ka lang matanda na may pangit na ekspresyon. Hindi bagay sa'yo. Nagulat si Zhao Zuaner. Paano niya nalaman ang tungkol kay Zhao Fengsheng? Narinig kaya niya ang usapan nila ni Zhao Fengsheng? Ngunit imposible iyon. Ang usapan nila ay protektado ng Immortal Clan's barrier. Paano niya nalaman? Kakaiba ang taong ito. Bakit parang pamilyar siya sa kanya? Naisip ni Qin Yu. Maswerte siya na madali niyang napatay si Zhao Dian ngayon. Kung hindi dahil sa pagdating nilang dalawa, malamang ay damanak na ng dugo. Si Zhao Zuaner, isang henyo ng Jiaoshi Immortal Clan, na may immortal pattern na hindi bababa sa tier 8. Ngunit kakaunti sa Immortal Clan ang kasing buti niya. Ayaw niyang pumatay ng inosente. Sa nakaraang buhay niya, dahil din kay Zhao Zuaner kaya niya naharap si Zhao Dian. Nakakalungkot, namatay din siya sa kamay ni Zhao Dian. At si Zhao Fengsheng, bago siya mamatay sa nakaraang buhay, nakiusap siya kay Qin Yu na patayin si Zhao Dian. Hindi niya nagawa noon, pero sa buhay na ito, natupad na rin niya ang hiling nito. Isang interesanteng tao, sabi ni Zhao Fengsheng. Bumaba na tayo. Pinatay ko si Zhao Dian. Nakuha ko na rin itong Supreme Divine Pattern. Ipinakita ni Qin Yu ang Supreme Divine Pattern. Hindi yan epektibo sa'yo. Karaniwang human clan ay maaaring makakuha ng Immortal Pattern gamit ang secret techniques. Pero iba ang Supreme Divine Pattern. Ito ang pinakamalakas sa lahat ng Divine Patterns. Maliban sa Jiaoshi Immortal Clan. Walang ibang makaka-absorb at makakapag-cultivate nito. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Sinubukan ni Qin Yu na i-refine ito ngunit hindi nagtagumpay. Mukhang wala siyang paraan para i-refine ito ngayon. Kung maaalis lang niya ang selyo ng halimaw na hayop, Yazi, Naiti, at mahiram ang lakas nito para ma-absorb ito, pero kailangan niya ng cultivation sa peak ng Puwang Realm, Void Shattering Realm. Nawala pa siya sa ngayon. Qin Yu, ibigay mo sa akin ang Supreme Divine Pattern, sabi ni Zhao Zuaner. Ganito na lang. Papalitan ko ng 3 set ng tier 3 Immortal Artifacts at isang tier 7 Immortal Pattern. Ano sa tingin mo? Ang mga ito, pinagsama-sama, ay hindi may kukumpara sa Supreme Divine Pattern na ito. Qin Yu. Alam ko na ang tungkol sa hidwaan ninyo ni Zhao Dian. Inagaw niya ang iyong fiancé. Pinatay ang iyong Qin family. Qin Yu, ano sa tingin mo sa akin? Lumapit si Zhao Zuaner. Maaaring isa kang chosen one. Kung gayon, papalitan kita ng fiancé. Mula ngayon, ako, si Zhao Zuaner, ang magiging fiancé mo. Qin Yu. Napangiwi si Qin Yu. Ayoko nga, miss. Hindi ko kaya. Tumalon si Zhao Fengsheng para pumihil. At ikaw, bata, anong ibig sabihin ng ekspresyon mo kanina?
Ang aming miss ay napakarangal. Tapos ganyan ang itsura mo. So ibig mong sabihin, dapat kong tanggapin. Hinding-hindi ka dapat pumayag. Chin Yu, seryoso ako. Mayroon kang enerhiya ng Great Wilderness Deep Place. Kahit na malayo pa ang iyong estado kumpara sa akin. Ang iyong potensyal ay hindi mababa. Gagamitin ko ang lahat ng aking makakaya para sanayin ka. Kapag sapat na ang iyong lakas, magpapakasal tayo. Huwag kang mag-alala. Bago tayo magpakasal, hindi ko itatago ang ating relasyon. Ipapaalam ko ito sa Jiaoxi Immortal Clan. Nawala si Li Qinghe, pero nakuha mo naman si Zhao Zuaner. Hindi ka Luji, Qin Yu. Hindi ka takatakang si Zhao Zuaner. Tunay na isang taong kayang gumawa ng malalaking bagay. Para makuha siya, nag-aalok ng ganitong kondisyon. Naisip ni Qin Yu. Mukhang kaakit-akit ang alok mo. Pero paumanhin, kailangan kong tumanggi. Qin Yu, ano pa ang inaalala mo? Wala akong inaalala. Simpleng hindi lang ako interesado sa'yo. Qin Yu, nagpakita na ako ng ganitong sinseridad. Ubus na ang pasensya ko. Kahit na malakas ka talaga. Sa tingin mo ba talaga matatalo mo kami ni Zhao Fengsheng? Sa isang desperadong laban, kaya kitang patayin. Hindi mo talaga alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Binigyan ka na ng mukha. Ayaw mo pa. Kung gayon, dito ka na mamamatay ngayon. Sa totoo lang, alam mo sa puso mo na hindi ninyo ako kayang patayin. Kahit pa may alas kayo, mayroon din ako. Kung hindi ako mamatay ngayon, ang Jiaoxi Immortal Clan ay magkakaroon ng malaking problema sa hinaharap. Nasa akin ang Supreme Divine Pattern. Paano kung ibigay ko ito sa ibang malalaking clan sa Immortal Realm? Ano ang mangyayari sa inyong Jiaoxi? Naniniwala akong naiintindihan ninyo. Tinatakot mo ba kami? Hindi. Ipinapaliwanag ko sa'yo. Tama na. Sabihin mo na. Anong presyo ang gusto mo para ibigay ang Supreme Divine Pattern sa akin? Una, gusto ko ng isang set ng Tier 4 na Immortal Artifact. Pangalawa, gusto ko ng 10 Tier 9 pills. Naisip ni Qin Yu, ang Supreme Divine Pattern ay panlabas na bagay lamang para mapataas ang cultivation. Kaysa hintayin at ipagsapalaran na hiramin ang lakas ng kakaibang hayop para i-refine ito mamaya. Mas mabuting ipagpalit ito sa maraming cultivation resources. Pangatlo, gusto ko ng 3 Tier 7 Immortal Patterns. Maibibigay ko sa iyo ang Tier 4 na Immortal Artifact. Pero wala akong masyadong Tier 9 pills. Papalitan ko na lang ng isang Tier 9 na pill, 10 Tier 8 pills, at 50 Tier 7 pills. Ang 3 Tier 7 Immortal Patterns, ibibigay ko sa iyo. Miss, pigil ni Zhao Fengsheng. Lahat ito ay mga panlabas na bagay lamang. Huwag mong masyadong intindihin. Qin Yu, pumapayag ka ba? Deal. Kung gayon, ibigay mo muna sa akin ang mga gamit. Nagpalitan ng 2 panig. Ilang sandali pa. Supreme Divine Pattern. Sa wakas nakuha ko na rin. Miss, masyadong mayabang ang Qin Yu na ito. Hindi ko matanggap ang galit na ito. Kahit hindi mo matanggap, kailangan mong tiisin. Kumpara sa Supreme Divine Pattern. Ano lang ba ang mga iyon? At hindi mo ba napansin? Ang Qin Yu na ito ay mayroon pang huling alas na hindi basta-basta. Kahit pa nakakuha siya ng malaking oportunidad. Sa tingin mo ba talaga ang mga oportunidad na iyon ay kayang gawing ganito kalakas ang isang ordinaryong tao? Miss, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang Qin Yu na ito ay marahil hindi na ang dating Qin Yu. Rebirth o possession kaya, kung totoong na-possess o nag-rebirth si Qin Yu. Base sa mga ebidensya ngayon, mayroon siyang Tier 9 na Sacred Fire at katawan ng Hong First Day, Wild Beast. Pinagsama-sama ang mga ito, marahil isang Hong First Day mula sa Great Wilderness ang nag-possess sa kanya. Pero hula lang ito. Pero ano man iyon, nagkasundo na tayo sa kanya. Sa huli, hindi rin masama. Halika na. Umuwi na tayo.
Hindi nila alam na nasaksihan lahat ng babaeng may 2 sungay, na anak ni Heilongwang, ang buong pangyayari. Kaya pala may katawan ng Hong First Day si Qin Yu. At nakipagkasundo pa sa Zhao Zuaner na iyon. Siguradong magugustuhan ka ni Ama. Mukhang magkakaroon na ng malakas na miyembro ang ating angkan. Hehe, Qin Yu. Magkita tayo sa Shengshin Dayan, Holy Heart Palace. Makalipas ang 10 araw, sa Chun City, nakabalik na si Qin Yu. Binabati kita, Young Master Qin, salubong ni Tian Xiang. Sa wakas, tapos na rin ang mga gawaing ito. Halika na, oras na para bumalik at magpaalam kay King Zenon. Si King Zenon at Yui ay umalis na. May umatake na namang Yao Clan, Demon Clan, sa hangganan. Ito ang sulat na iniwan ni Yui para sa'yo. Abot ni Tian Xiang kay Qin Yu. Binasa ni Qin Yu ang sulat, Qin Yu. Binabati kita sa pagpatay kay Zhao Dayan. Gusto ko sanang hintayin ang pagbabalik mo para personal kang ipagluto ng masarap na pagkain. Nakakalungkot, apurahan ang labanan sa hangganan. Hindi kami pwedeng magpatumpik-tumpik ni Lolo. Qin Yu. Nagpasya akong sumali sa Shenwei Army, Divine Might Army. Alam mo ba, ang sibat na gamit ko ay hindi nalalayo sa iyong War God Spear. Pagdating mo sa Shengshin Dayan, magsikap kang mag-cultivate, sana sa susunod nating pagkikita. Mas malakas ka na, lalakas din ako, kailangan ko nang umalis. Qin Yu, mag-ingat ka. Yui, King Zenon. Kailangan ninyong makabalik ng ligtas. Young Master Qin. Siguradong matagumpay na maitataboy ni Yui at King Zenon ang Yao Clan, pag-alo ni Tian Xiang. Kung gayon, maghanda na rin tayong umalis. Maya-maya pa, humandar na ang karwahe. Kasama na nila ngayon si Warner. Miss Warner, hindi ko inaasahang pupunta ka rin pala sa Shengshin City, Holy Heart City. Ang aking Chun Auction House ay magbubukas ng sangay sa Shengshin City. Sakto lang nakasabay ko kayo. Ganun pala, biglang hinailan ni Ji Ruoyu ang damit ni Qin Yu. Master, nasaan na sina Ate Wuyu at Ate Wusi? Huwag kang mag-alala, magkikita tayo sa Shengshin City. Makalipas ang kalahating buwan, pumasok na ang karwahe sa Shengshin City. Wow, ang laki ng Shengshin City. Hindi katakatakang ito ang pangunahing lungsod ng Shengshin Dayan. Mas malaki pa kaysa Chun City. Dito muna tayo sa Shengshin City magpahinga ng kaunti. Pagkalipas ng ilang araw, lilipat tayo sa Shengshin Dayan. Biglang may napansin si Qin Yu. Mukhang may nangyayari sa unahan. Ilang mga rogue cultivators ang naghahanap ng kasama. Ang mga rogue cultivators na ito ay walang suporta mula sa malalaking puwersa o sekta. Kung gusto nilang makakuha ng mga kayamanan sa maikling panahon, kailangan nilang pumunta sa Great Wilderness para maghanap ng oportunidad. Huminto ang karwahe sa isang malaking mansyon. Wow! Ang laking mansyon, sabi ni Ruoyu. Young Master Qin, ito ang pag-aari ko. Dito muna kayo tumuloy sa mga susunod na araw. Kinagabihan, sa silid ni Qin Yu, nagko-cultivate siya ng 9 Heavens Profound Annihilation Fire. Isang malaking haligi ng apoy ang tumama pataas sa langit. Hindi katakatakang tier 4 na immortal artifact. Pagkatapos ng fusion, umabot na rin sa tier 4 ang War God Spear. Yazi, Nighty, at itong 3 tier 7 immortal patterns. Inilabas ni Qin Yu ang mga ito. Agad itong nilamon lahat ni Yazi. Yazi, wala ka man lang tinira para sa akin. Walang magawa si Qin Yu. Sa tuloy-tuloy na pag-absorb ng 3 tier 7 immortal artifacts, maaari niyang mailabas ang pangalawang braso ni Yazi. Susunod, papataasin niya ang kanyang kakayahan. Aabot siya sa Puwang Realm. Inilabas ni Qin Yu ang isang tumpok ng pills. Ang karaniwang tier 7 pill ay kayang tumulong sa isang cultivator na malampasan ang Tongshen Realm, Spirit Communication Realm, tier siyam para makapasok sa peak ng Tongshen Realm. Mayroon siyang 50 dito.
Sapat para maabot niya ang Puwang Realm. Ilang sandali pa. Puwang Realm Tier 1, sa wakas nagtagumpay na rin ako. Ang pagpasok sa Puwang Realm ay maituturing na tunay na pagpasok sa landas ng cultivation ng mga malalakas. Ang mga realm, Martial Path Initiate, Tongshen Realm, Puwang Realm, Soishu Realm, Void Fragmentation Realm, Guiyi Realm, Unity Realm, Danshen Realm, Divine Pill Realm, Rusheng Realm, Saint Realm, at Jizun Realm, Supreme Realm. Pagkapasok sa Puwang Realm, ang katawan ay bubuo ng isang Qi Stone. Ang Qi Stone ay kayang mag-imbak ng spiritual energy. Ang spiritual energy na kayang iimbak ng Puwang Realm Tier 1 ay 10 beses na mas marami kaysa sa Tongshen Realm. Bawat pag-angat ng isang tier, ang dami ng spiritual energy ay tataas ng 10 beses. Pero iyon ay para lamang sa ordinaryong martial artist. Para kay Qin Yu, dapat ay 100 beses. Kamakailan, pinagsama niya ang kanyang katawan at braso kay Yazi. Ang Puwang Realm Tier 5 sa ngayon ay sisiw lang. Kahit papik ng Puwang Realm, kaya niya pa ring labanan. Kung totoong laban ng patayan, kahit Soishu Realm Tier 1, may laban pa rin siya. Sa pag-angat na ito, kaya niya nang maglakad ng taas noo sa buong Chun Kingdom. Sa nakaraang buhay, umabot siya sa ganitong estado noong 40 taong gulang na siya. Pero sa buhay na ito, 18 pa lang siya. Kapag umabot siya sa Soishu Realm, makakapunta ulit siya sa Great Wilderness. Ang Great Wilderness ay nahahati sa 7 sangay. Ang unang sangay ay ang border region ng Great Wilderness. Dito nakatira ang mga mababangis na hayop na ang pinakamalakas ay nasa peak ng Tongshen Realm. Karaniwan, ang mga hayop dito ay nasa Tongshen Realm Tier 1 hanggang Tier 3 lamang. Ang ikalawang sangay ay tinatawag na, ngunit hindi niya inaasahan na ang napakalaki at mapanganib na Great Wilderness ay lampas sa kakayahan ng ordinaryong martial artist. Sa nakaraang buhay, dahil sa isang aksidente, nahulog siya sa bitak sa pagitan ng 7 sangay ng Great Wilderness. Diretso sa ika-7 sangay, na siyang sentro ng Great Wilderness. Ito ang tumulong sa akin na makuha ang bahaging ito ng Great Wilderness. Mga kapatid, naisip ni Qin Yu, hintayin ninyo ako, malapit na, gigisingan ko kayong lahat. Nakita rin niya ng personal ang 8 huling Hong Thursday na hindi niya nagawang gisingin. May kumatok sa pinto. Pasok. Pumasok si Wu Yu. Kumusta na ang ipinagawa ko sa inyong dalawa? Natapos na po namin ang misyon na iniutos ninyo. Nabilang na namin ang natitirang kayamanan ng Zirenzong, Purple Human Sect, at pinuksa na ang buong Zirenzong. Kasama ang mga puppet. Paki-check po, Young Master. Inabot ni Wu Yu ang isang spatial ring. Kukunin ko ang bahagi ng lakas ng Nine-Tailed Golden Crow. Tungkol sa kayamanan ng Zirenzong. Sa inyo na lang iyan. Maraming salamat po, Young Master. Kumusta naman si Wusi? Nakipag-ugnayan na po ang kapatid ko kay Li Qingzhao at nasa yugto na ng pagtatago. Mabuti. Paalalahanan mo si Wusi na mag-ingat. Kahit na malakas ang invisibility technique na itinuro ko sa kanya, mahina pa rin ang cultivation niya at hindi pa perpekto ang paggamit niya nito. Kaya hindi dapat maging pabaya. Kung hindi, kapag nabunyag, tiyak na mamamatay siya. Opo, mauuna na po kami magpahinga. Kinabukasan, sa Shengshin City, namamasyal ang 4 na sina Qin Yu. Young Master Qin. Gusto mo bang tikman ang alak na gawa mismo ng Shengshin City? Hindi mo ito matitikman sa ibang lugar. Ang alak ng Shengshin City ay sikat sa buong Chun Kingdom. Ngayong nandito na tayo, bakit natin palalampasin? Gusto ko rin uminom, sabi ni Ruo Yu. Bago ka maging dalaga, bawal kang humawak ng alak. Biglang napansin ni Tian Xiang. Bakit siya nandito? Bakit? May dumating na napakagulong tao. Ito si Shen Zuan ng Bingwo Zhenjiang, Ice Fire Profound Sect. Ikaw pala ang batang may tier siyam na Sacred Fire,
Sabi ni Shen Zuan. Hindi masama ang iyong talento. Hindi ka kasya sa Shengshin Dayan. Sumama ka sa akin. Young Master Shen. Pinapahalagahan ng aking ama at guro itong si Young Master Qin. Kaya, ako, si Tian Xiyang. Ayaw na ayaw kung may sumasabad sa akin. Mabuti ang mood ko ngayon. Kaya palalampasin ko ito. Kung may susunod pa, pag-isipan mo ang kahihinatnan. Ikaw. Walang nagawa si Tian Xiyang kundi kimkimin ang galit. Sumama ka sa akin. Pang-aakit ni Shen Zuan kay Qin Yu. Nang makitang tulala pa rin si Qin Yu. Nagpakilala siya. Tama nga, isa lang akong taong galing sa liblib na lugar. Hindi mo ako kilala ay normal lang. Ako si Shen Zuan, core disciple ng Bingwo Zhenjong. Bingwo Zhenjong. Matagal ko nang naririnig ang pangalan. Mukhang hindi ka naman bulag at bingi. Alam mo pa pala ang Bingwo Zhenjong namin. Kung gayon, sumama ka na sa akin. Nakareserba na para sa iyo ang posisyon bilang core disciple sa aming sekta. Ang mga mahuhusay na kabataang tulad mo. Sa maliit na lugar tulad ng Chun Kingdom. Masasayang lang. Pagkatapos mong sumali sa aming sekta. Marahil sa loob lang ng ilang taon. Base sa kakayahan mo, makukuha mo ang posisyon ng isang elder. Talaga bang pinapahalagahan mo ako ng ganyan? Pero tungkol sa reputasyon ng Bingwo Zhenjong, may alam din ako, para lang kumapit sa Immortal Clan. Nag-alay pa kayo ng sarili niyong asawa at anak na babae. Ang sakripisyong iyan, talagang hinahangaan ko. Ikaw, Qin Yu, gusto mo bang mamatay? Naglabas ng aura si Shen Zuan. Ang Bingwo Zhenjong ninyo ay walang dignidad. Kung pupunta ako dyan, hindi ba't habang buhay akong yuyuko? At saka, pinakaayaw ko sa mga kumakapit sa Immortal Clan. Naglabas ng matinding pressure si Qin Yu. Nasa puwang realm tier 3 na ako. Pero hindi ko mapigilan ang pressure ng taong ito. Gulat na gulat si Shen Zuan. Napaluhod siya sa lupa dahil sa diin ni Qin Yu. Tara na, hindi natin kailangang masira ang mood natin sa pag-inom dahil sa isang tao. Ilang sandali pa, nasa ikalawang palapag na sila ng isang restaurant. Masarap na alak, tunay ngang hindi kasinungalingan ang reputasyon. Young Master Qin, masama ang ugali ni Shen Zuan na iyon. Marahil dapat tayong pumunta na sa Shengshin Dayan. Kung hindi, natatakot ako. Isa lang namang Bingwo Zhenjong iyan. Hindi kailangang intindihin. Naisip ni Tian Xiyang. Hindi niya inaasahang mapapansin si Young Master Qin ng Bingwo Zhenjong. Sana kayanin ng kanyang ama at guro ang pressure na ito. Biglang may nagkagulo sa ibaba. Nang ahas na mambastos ng dalaga dito sa Shengshin City. Ang lakas ng loob. Young Master Qin. Titingnan ko lang. Galit na sabi ni Tian Xiyang at bumaba. Sa main hall, nagkukumpulan ang mga tao. Sa gitna ay isang dalaga at isang matandang lalaki. Ikaw, wala kang kahihiyan. Sabi mo titingnan mo ang kapalaran ko. Bakit mo hinawakan ang puwit ko? Dalaga, ikaw dapat ang magtanong niyan. Sa pagtingin ng kapalaran, syempre mas detalyado, mas maganda. Kung hindi, kapag nagkamali ako, paano ako hihingi ng tawad sa isang diwatang tulad mo na bumaba sa lupa? Maniwala ka kay Tito, hindi ako nanloloko. Sa mundong ito, walang sino mang malupit na mang-aapi sa isang magandang babaeng tulad mo. Gusto lang ni Tito na tulungan ang mga babae. Tulungan silang magkaroon ng masaya at maligayang buhay. Pero hindi naiintindihan ng mundo. Hayaan na nga lang. Isang taong may mataas na moralidad na tulad ko. Ilan lang ba ang nakakaintindi? Halika, lumipat tayo ng lugar. Lumapit siya. Biglang sumigaw si Tian Xiyang. Sito Zhengwu. Aba, hindi ba't si Little Tian Xiyang ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Halika dito. Titingnan ni Tito ang palad mo. Mas mabuti sigurong palad ko muna ang tingnan mo. Mabilis na hamarang si Qin Yu. Mabilis na binawi ng matanda ang kamay. Bata ka pa.
Baka magkamali ako ng tingin. Ito si Sito Jengwo, isang ceremonial officer na inimbitahan ng Shengshin Dayan. Mabuti naman ang taong ito. Ngunit, si Sito Jengwo pala, tunay ngang mas mabuting makita kaysa marinig lang. Si Sito Jengwo ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa Sito family. May kahanga-hangang talento. Sa edad na 18, nasa puwang realm na siya. Sana'y may magandang kinabukasan. Pero kusang loob siyang sumali sa Shengshin Dayan bilang ceremonial officer. Sabi ni Sito Jengwo, tanging sa lugar na maraming magagandang babae tulad ng Shengshin Dayan niya may lalabas ang kanyang talento. Malaswa ang ugali, makapal ang mukha, paboritong gamitin ang pagtingin ng kapalaran para makapanghipo. Ngunit tinatawag siyang dakilang bayani ng human clan. Natalo niya ang 70,000 Yao clan at binantayan ang Shengshin Dayan sa loob ng 10,000 taon. Sa huli, hindi niya natalo ang Yao clan queen. Pero bago siya mamatay, nahawakan niya ang puwit ng queen. Dahil dito, sa loob ng 10,000 taon, hindi makalimutan ng Yao clan queen ang pangalang Sito Jengwo. Ang taong ito ay medyo hindi matuwid. Pero isa ring magiting na may prinsipyo. Naisip ni Chinyu, Sito Jengwo, paulit-ulit nang sinabi sa iyo ni na ama at guro na huwag kang mambabastos ng mga dalaga. Pagbalik ko sa Shengshin Dayan, isusumbong ko lahat ito. Little Tian Siyang, nagkamali si Tito. Bigyan mo pa si Tito ng isang pagkakataon. Hindi pwede, matigas na sabi ni Tian Siyang. Sumingit si Chinyu. Tian Siyang, palampasin mo na muna ngayon. Kung uulitin niya pa, hinding-hindi na palalampasin. Sige, dahil kay Young Master Chin. Palalampasin kita ngayon. Young Master Chin, umakyat na tayo. Hey, isama niyo si Tito. Naubos ko na ang sweldo ko ngayong buwan. Wala na akong pera. Tumakbo siya pasunod sa ikalawang palapag. Kapatid, sinasabi ko sa'yo, kung sasali ka sa Shengshin Dayan, iyon ang pinakamagandang desisyon sa buhay mo. Siguradong hindi mo alam kung gaano kagaganda ang mga babaeng disipulo doon. Bawat isa. Nagalit na naman si Tian Siyang. Mabilis na nagbago ng topic ang matanda. KHMM. Huwag na nating pag-usapan iyan. Oo nga pala. Alipin mo ba ang batang ito, Ruoyu? Oo, bakit? Kailangan mong protektahan ng mabuti ang batang ito. Kung hindi, maraming sakuna ang darating sa'yo. Siyempre naman, hindi inaasahan ni Chinyu na makikita ng matandang ito ang bloodline ng bata. Hindi nga simple ang mga tao mula sa Sito family. Hehe, kapag lumaki ang batang ito, siguradong magiging isang walang kapantay na kagandahan. Tiyak na maraming manyak ang lalapit. Siguradong magdadala ng maraming gulo. Siyempre, hindi lahat ay kasing dangal at kasing tuwid ko. Hehe, masyado ko siyang pinuri kanina. Buntong hininga ni Chinyu. Sa totoo lang, may isa pa akong bagay na kailangan ng tulong mo. Hindi, marahil ay tulong mula sa Sito family. Ano iyon? Si Shenzuan ng Bingwo Zhenjong ay gustong sumali si Young Master Chin sa Bingwo Zhenjong. Malakas din silang suporta, pero kumpara sa Sito family, wala silang binatbat, ganyang kaliit na bagay lang. Kailangan pa akong hinga ng tulong. Pero, pinaluhod ko si Shenzuan sa harap ko kanina. Bata, magaling. Ang mga tao ng Bingwo Zhenjong. Lahat sila mayayabang. Masarap sa pakiramdam na maturuan sila ng leksyon. Munting kapatid, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, poprotektahan kita. Waiter, maglabas ka ng alak. Ngayon, hindi tayo uuwi hanggat hindi lasing. Ayoko na dito. Gusto kong mamasyal. Sabi ni Ruoyu. Kung gayon, pwede bang samahan ka ni na Ate Tian Siyang at Ate Woyu? Pwede ba? Okay, tara na. Umalis sina Tian Siyang, Woyu, at Ruoyu. Naisip ni Tian Siyang. Pinapaalis sila ni Young Master Chin ng maayos. Marahil may gusto siyang sabihin kay Sito Jengwo.
Hindi na rin siya pwedeng manatili dito para manggulo. Bata, may gusto kang sabihin. Tama, tanong ni Sito Jengwoo. Hindi mali, gusto kong humiram ng isang bagay. Ganitong bagay. Imposible. Mahalaga sa akin iyan na parang buhay ko. Paano ko ibibigay sa'yo? 3 oras ang lumipas. Lasing na si Sito Jengwoo. Munting kapatid. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalapit kong kapatid. At sa magkapatid, walang lihiman. Direktang ibibigay sa'yo ni kuya ito. Mula ngayon, kailangan na akong tawaging tiyo ni Tian Siang. Biglang may naramdamang hindi maganda si Chinyu. Tian Siang, may nangyari sa kanila, Ruoyu. Wuyu. Bingwo Zhenjong ba? Hindi pa natin alam sa ngayon. Pupunta ako para iligtas sila. Kuya, Sito Jengwoo, hintayin mo ako dito. Sasama ako. Kakatanggap ko lang ng mensahe mula kay Wuyu. Gusto ng kalaban na ako lang ang pumunta mag-isa. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Mabilis na umalis si Chinyu. Ilang sandali pa, sa isang bundok. Ang bagal naman ng Chinyu na ito. Sabi ng babaeng may 2 sungay. Na tila naiinip, biglang lumitaw ang isang anino. Sumugod si Chinyu dala ang sibat. Chinyu, nandito ako, kaway niya. Ngunit galit na sumugod si Chinyu. Sinakal siya at ibinagsak sa lupa. Chinyu, ako ito, sigaw niya. Ikaw pala, Chinyu, bitawan mo muna ako. Wala akong masamang intensyon. Naisip niya, bakit bigla na lang sumiklab ang galit ng taong ito? Kahit papaano, nagkita na sila dati. Talaga bang gusto mo akong patayin? Miyembro ka ba ng Bingwo Zhenjong? Bingwo Zhenjong, iyang basurang sekta na kumakapit sa Immortal Clan. Karapat-dapat bang iugnay sa akin? Bakit mo ako dinala dito? Ano ba talaga ang kailangan mo? Pwede mo ba muna akong bitawan? Chinyu, inakit kita dito dahil umaasa akong sasali ka sa aming angkan. Nasa iyo ang dugo at laman ng Hong First Day. Sino ka ba talaga? Naisip ni Chinyu. Paano niya nalaman na kontrolado niya ang katawan ni Yazi? Huwag kang kabahan. Kung dala mo ang dugo at laman ng Hong First Day. Iisa lang ang pinagmulan natin. Hindi ko na rin itatago sa'yo. Ang ama ko ay si Hei Longwang, Black Dragon King. Ang tagabantay ng Great Wilderness. Hei Longwang. Nagulat si Chinyu. Base sa itsura niya, hindi siya nagpapanggap. Hindi niya talaga kilala ang ama ng babae. Ang Chinyu na ito ay hindi pala naposes o nag-rebirth mula sa isang Hong First Day. Chinyu, alam mo ba kung gaano kalawak ang Great Wilderness? Hindi. Ang aking Great Wilderness ay sumasaklaw sa 10 bilyong milya. Mas malaki pa kaysa sa Immortal Realm. Nahahati pa ito sa 7 Dao Tian Chen Honggo, Heavenly Chasm Crimson Trenches. Bawat isa ay binabantayan ng isang Hong First Day King. At ang aking ama ang nagbabantay sa ika-7 Honggo. Kung pag-uusapan ng estado, hindi nalalayo ang aking ama sa pinuno ng Immortal Realm. Kung pag-uusapan ng cultivation, kahit ang pinakamalalakas na eksperto ng Immortal Clan ay hindi makakalikha ng anumang banta sa aking ama. Hei Longwang, sa nakaraang buhay niya sa Great Wilderness ng 10 taon, hindi niya ito nakita kahit minsan. Yazi, kilala mo ba si Hei Longwang? Rar. Sinasabi mong dating tauhan mo si Hei Longwang. Yazi, hindi mo ako niloloko, di ba? Chinyu, ngayong nasa iyo na ang dugo at laman ng Hong First Day. Dapat ka nang sumali sa aming angkan. Di ba? Maghanda ka na. Dadalhin kita para makilala si ama. Paumanhin. Sanay akong mag-isa. Salamat sa iyong magandang intensyon. Sa tingin mo ba nagsisinungaling ako? O may iba ka pang iniisip? Hindi. Talagang wala akong interes. Chinyu, hindi ka kabilang sa human clan. Kabilang ka sa aming Great Wilderness. Makukuha mo ang pinakamagagandang bagay. Tinatanggihan mo ako. Hindi kaya dahil nagustuhan mo na ang Zhao Zuaner na iyon. Naisip ni Chinyu. Tama nga,
Noong araw na pinatay niya si Zhao Dian, nandoon din siya. Kakaiba. Bakit hindi niya siya napansin noon? Wala akong interes kay Zhao Zuaner. Pero hindi rin ako sasali sa'yo. Qin Yu, ang tigas talaga ng ulo mo. Sige na nga, laging bukas ang pinto ng aming angkan para sa'yo. Kung gayon, ihahatid na kita pabalik. At saka, ayoko ng paraan ng paggawa mo ng bagay-bagay. Kung may susunod pa, hinding-hindi ko palalampasin. Ang sama talaga ng ugali mo. Oo nga pala, pwede ko bang isama ang munting batang ito, Ruo Yu? Sa katawan ng batang ito ay mayroong essence blood ng sinaunang Yao clan. Kahit na anong pambihirang tagumpay ang maabot niya sa hinaharap. Sa huli, isa lang siyang munting Yao clan. Kung ibibigay mo siya sa akin, gagamitin ko ang dugo ng Heilong para linisin at palakasin ang kanyang marrow. Mula doon, makakaalis siya sa pagiging Yao clan at magiging Hong first day ng aming angkan. Tama ang sinasabi niya, naisip ni Qin Yu. Kahit malakas ang Yao clan, kumpara sa Hong first day, malaki talaga ang pagkakaiba. Paano ako magtitiwala sa'yo? Hindi ito simple. Ang aming angkan ay may secret technique. Kailangang pumirma ng kontrata sa'yo. Mula ngayon, tayong dalawa ay magkasama sa hirap at ginhawa. Iisa ang ating buhay. Kung may magtataksil, agad na madudurog ang laman at buto. Yazi, ano sa tingin mo? Rar. Sige, pirmahan na natin ang kontrata. Mabuti. Agad siyang lumapit at hinalikan si Qin Yu. Naisip niya, munting Heilong. Hanggang dito na lang ang maitutulong sa'yo ni Kuya. Ilang sandali pa, lumitaw ang marka sa kamay nilang dalawa. Qin Yu, mula ngayon, magkasama tayo sa buhay at kamatayan. Kung sakaling magbago ang isip mo, tawagin mo lang ako sa iyong puso. Malalaman ko agad, kung makaharap ka ng anumang paghihirap. Buong lakas kang tutulungan ng Hong Clan. KHMM. KHMM, ang paraan ng pagpirma ng kontrata ng inyong Hong Clan ay talagang. Ang pagpirma ng kontrata ay kailangan lang hawakan ng kalamnan ng kabilang partido. Hehe, mauuna na ako. Palem. Dinala niya si Ruo Yu at nawala. Parang naloko ako. Niloko kaya ako ni Yazi. Napakamot ng ulo si Qin Yu. Sa mga oras na ito, nagising na sina Tian Xiang at Wu Yu. Nasaan ang bata, Ruo Yu? Natarantang tanong ni Wu Yu. Huwag kang mag-alala. Ayos na siya. Paumanhin, ako, Young Master Qin. Paumanhin. Hindi ninyo ito kasalanan. Kung kasama natin siya, hindi rin magkakaroon ng magandang oportunidad ang batang iyon. Bakit ako nagkamali ng ganito? Wu Yu, kailangan mong matuto ng leksyon. Hindi na dapat maulit ito, sinisisi ni Wu Yu ang sarili. Ang batang iyon ay may mas malaking oportunidad. Young Master Qin, ang tahimik mo naman. Ilang sandali pa, nakabalik na sila sa restaurant. Munting kapatid, hindi ka nasaktan? Tanong ni Sito Zhengwo. Hindi pagkakaunawaan lang iyon. Ayos lang. Munting kapatid. Gulat na gulat si Tian Xiang. Little Tian Xiang, kami ni Qin Yu ay naging magkapatid na. Mula ngayon, pwede mo na siyang tawaging Tiyo. Ano? Walang masabi si Tian Xiang. Tian Xiang, huwag kang maniwala sa pinagsasabi niya. Magpahinga na kayo. Ilang araw pa, pupunta na tayo sa Shengshin Dayan. Nakahanda na ang Shengshin Dayan para salubungin si Young Master Qin. Kung gayon, kailangan kong tingnan kung paano nila ako sasalubungin. Ilang araw ang lumipas, sa pangunahing tarangkahan ng Shengshin Dayan. Nagkukumpulan ang mga tao. Taglay ang tier siyam na sacred fire. Pagpasok sa Shengshin Dayan, kailangan ko siyang makuha. Tama si ama, sabay na sabi ng dalawang anak. Tier siyam na sacred fire. Kailangan kong makita kung anong klaseng tao iyan. Maya-maya pa, nandito na sila. Sabay-sabay tayong lumabas para salubungin sila. Sa kabilang banda, nagtanong si Qin Yu. Tian Xiang, malapit na tayo sa Shengshin Dayan.
Bakit tumakas si Kuya Sito, Sito Jengwo? Dahil ang sasalubong ay si Great Elder Taining. Sa tuwing magkikita sila ni Sito Jengwo, hindi niya mapigil ang bugbugin ito. Kaya pala, mag-a-update ako ng susunod na bahagi sa lalong madaling panahon. Salamat sa lahat sa inyong panonood at pagsuporta sa Winnie Manhua Balita.